Alright guys, sa mapagpalang araw, ito na nga, ilang cabinet secretary nagsubmit na ng courtesy resignation. Ayan, tunghayan natin ang pinakabagong balita sa mga oras na to. Alright, panoorin po natin. Alright, let's get it on sa ating UNTV. Magandang maga, ito ang UNTV News Break. Handang magsumiti ng courtesy resignation sina Interior Secretary John Vic Remulla, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, DICT Secretary Henry Aguda, and si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ito matapos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng cabinet secretaries. Ayon sa mga kalihim, iginagalang nila ang kapangyarihan ng Pangulo bilang appointing authority at handa silang tumalima upang bigyang laya ito na suriin ng pamahalaan batay sa performance at alignment sa bagong direksyon ng administrasyon. Susunod din si Transportation Secretary Vince Dizon sa utos ng Pangulo. Ayon kay Dizon, naniniwala siyang ang hakbang na ito ng Pangulo ay para sa ikabubuti ng taong bayan. Sign it right after this, and I will send it right after this press conference, because that is our responsibility. But I think on the last note, the most important thing I think that this message. Ayan, ang dami na nag-resign, no? Ibig sabihin, hindi kayo nagpe-perform sa kanyang mga trabaho. Sense is that alam mo, typically ang mga kabinete, ang lagi sinasabi ng kabinete is serve the pleasure of the president. Totoo naman yun. Pero itong ginawa ng presidente nito, itong mensahe niya, nabasa ko yung statement ng Malacanang. Hindi lang serving at the pleasure of the president. We serve at the pleasure of people. Ipinalam na ni Senate President Francis Chis Escudero sa Kamara ang pagkonvene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa kopya ng sulat mula sa opisina ni SP Escudero, nakatakdang mag-convene ng Senado alas 9 ng umaga ng June 3, 2025 para sa issuance ng summons at iba pang kaukulang kautusan. Alinsunod sa Rules of Procedures ng impeachment trial, ipinagbibigay alam din ng Senate President na nakapagsagawa na sila ng proper order para sa naturang reklamo. Kaugnay nito, handa na ang Senado para tanggapin ang prosecution panel ng House of Representatives alas 4 ng hapon ng June 2, 2025. Inaasahan ng Senado na pabasahin ng prosecution ang 7 charges sa ilalim ng Articles of Impeachment sa muling pagbubukas ng sesyon sa plenaryo ng Senado. Nakalagay rin sa sulat na pinagdalhan din ng kopya ang pangalawang Pangulo. At yan ang mga balita sa... Diyan magkaalaman na, no? Kung sino talaga. Alright, maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one, and peace out.